Pagkatapos ng mahigit 5 taong pagtatrabaho bilang waitress sa isang maliit ngunit maayos na restoran sa Kuala Lumpur, alam ko na ang bawat sulok ng lugar. Sa bawat kaway ng mga pamilyar na customer at bawat tunog ng mga pinggan na inilalatag ko sa mesa, tila nawala ang bigat ng pagka-homesick. Pero ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang may mabigat na ulap na nakadagan sa dibdib ko. Kanina lang, natapos ko nang ipadala ang huling sweldo ko sa pamilya sa Pilipinas. Sinadya kong gawing espesyal ang araw na ito. Sa isip ko, ito na ang huling sakripisyo ko sa ibang bansa. Sa wakas, makakauwi na rin ako sa susunod na linggo. Ang perang ipinadala ko ay sapat na para sa pagpapagawa ng bahay ni nanay, para sa pag-aaral ni Bunso, at para kay kuya na may maliit na sari-sari store na itatayo. Pero sa gitna ng kasiyahan ng mga plano sa hinaharap, may bumabagabag sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mali. Pag-uwi ko sa maliit kong kwarto sa dormitoryo, agad akong bumagsak sa kama. Napagod ako ng husto sa maghapong pagtakbo't pagsilbi sa restoran. Pero imbes na makatulog, hindi ko maalis sa isip ko ang huling pag-uusap namin ni nanay kaninang umaga. Ana, sigurado ka bang lahat ng to ay okay lang sa'yo? Hindi na namin alam kung paano ka pasasalamatan. Sabi ni nanay sa kabilang linya. Ang boses niya'y malamlam sa kabila ng saya. Nanay, huwag niyo na pong isipin yon. Basta maghintay kayo. 1 linggo na lang at magkikita na tayo. Sagot ko habang pilit kong tinatago ang lungkot na nararamdaman. Gusto ko na silang yakapin. Gusto ko nang matapos ang mga tao ng pag-iisa. Ngunit habang nakahiga ako at nakatitig sa kisame, biglang nagring ang telepono ko. Malapit na akong makatulog, pero nang makita kong galing ito kay nanay, agad akong bumangon. 1:00 na ng madaling araw. Hindi normal ang ganitong oras para tumawag siya. Nanay, bakit po kayo tumatawag sa ganitong oras? Tanong ko habang inaayos ang boses ko. Pero walang sumagot. Sa halip may narinig akong mahinang tunog sa kabilang linya. Parang tunog ng hangin o dagundong ng malayong alon. Nanay? Hello? Nariyan pa po ba kayo? Biglang naputol ang tawag. Pinilit kong tawagan muli si nanay, pero wala na. Hindi na siya sumasagot. Napatingin ako sa cellphone ko. Doon ko napansin ang isang mensahe mula sa remittance center kung saan ko ipinadala ang pera kanina. Transaction complete, sabi sa mensahe. Pero sa ilalim nito, may isa pang text na hindi ko inaasahan. Warning. This transaction has been flagged for unusual activity. Please contact your nearest branch immediately. Nanlamig ako. Anong ibig sabihin ng unusual activity? Tumayo ako at hinagilap ang resibo sa bag ko. Tinawagan ko ang hotline na nakasulat doon. Pero walang sumasagot. Habang hawak ang telepono, may pumasok na bagong mensahe. Galing ito sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at halos mabitawan ko ang cellphone ko nang mabasa ko ang nakasulat. Ana, huwag kang umuwi. Nasa panganib ang buhay mo. Ang mga salita ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Sino ang nagpadala nito? Paano niya nalaman ang pangalan ko? At bakit ako nasa panganib? Pinilit kong kumalma. Baka prank lang ito, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko mapigilang manginig habang iniisip ko kung sino ang nasa likod ng mensaheng yon. Napatingin ako sa bintana. Madilim ang paligid, pero parang may mga anino sa labas ng dormitoryo. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ko o imahinasyon ko lang dahil sa kaba. Muling nagring ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, hindi na si nanay ang tumatawag. Hindi ko kilala ang numero. Nagdadalawang isip ako kung sasagutin ko ba ito o hindi. Ana, sagutin mo. Anang boses sa isip ko. Dahan-dahan kong pinindot ang sagot. Hello? Nangangatal kong sagot. Sa kabilang linya, walang boses na sumagot.
Sa halip narinig ko ang parehong tunog na narinig ko kanina mula sa tawag ni nanay. Tunog ng hangin at malayong dagundong ng tubig. Anong kailangan mo? Sino ka? Tanong ko. Pilit na pinapalakas ang loob ko. At saka ko narinig ang boses. Malamig. Walang emosyon. Hindi mo dapat ipinadala ang pera, Ana. Hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Bago pa ako makapagsalita, naputol ang tawag. Napaupo ako sa gilid ng kama. Nanginginig at hindi na mapakali. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? At bakit may kinalaman ang perang ipinadala ko? Sa gitna ng pag-iisip ko, may narinig akong mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Walang sino man ang dapat nasa labas ng pinto ko sa ganitong oras. Tumayo ako, nanginginig ang mga kamay, at dahan-dahang lumapit sa pinto. Tumingin ako sa maliit na butas para silipin kung sino ang nasa labas. Walang tao, pero naramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko. Paglingon ko, nakita kong bukas na ang bintana at may naiwan doon na isang piraso ng papel. Sa liwanag ng buwan, mababasa ang nakasulat, "Huli na ang lahat, Ana. Nagkamali ka." Itutuloy. Pagkatapos kong maipadala ang huling sahod sa pamilya ko sa Pilipinas, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa dibdib ko. Para bang natapos na ang isang malaking bahagi ng responsibilidad na matagal kong pasan. Pero kasabay ng gaang iyon ay ang lungkot, na para bang may isang bagay na hindi tama, na may isang bagay na kulang. Nagpaalam ako kay Ate Linda, ang matandang kapwa Pilipinang waitress na kasama ko sa trabaho. Siya na rin ang parang naging nanay ko dito sa Malaysia. Lagi niya akong sinasabihan na huwag magmadali sa buhay, na okay lang magpahinga. Pero paano mo magagawa iyon kung ang pamilya mo sa Pilipinas ang inaasahan sa lahat? Nang lumabas ako ng restaurant, mahina ang ulan. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagmukhang mga kandila sa likod ng basang salamin ng mga tindahan. Kahit malamig ang hangin, pinili kong maglakad pa uwi. Sa bawat hakbang ko, bumabalik sa isip ko ang mga huling salita ni Mama noong tumawag ako sa kanya kaninang umaga. "Salamat anak sa lahat. Ipagdasal mo lang na maayos ang lahat dito, ha?" Kakaiba ang tono niya. Parang may lungkot na hindi niya sinasabi. Tinanong ko siya kung may problema, pero mabilis niyang iniwasan ang usapan. Ang usapan namin ay palaging ganoon. May mga tanong na hindi sinasagot. May mga pahiwatig na hindi binibigkas. Pagdating ko sa kwarto ng apartment na inuupahan ko, agad akong bumagsak sa kama. Sobrang pagod ko sa buong araw na pagtatrabaho, pero hindi pa rin ako makatulog. Tumitig ako sa kisame habang iniisip ang mga plano ko. 2 buwan na lang ang natitira sa kontrata ko at plano ko nang umuwi sa Pilipinas. Sa wakas, makikita ko na rin ang pamilya ko. Ngunit sa kabila ng excitement, may gumugulo sa isip ko, isang pakiramdam na parang may mali. Kinuha ko ang cellphone ko. Napansin kong may isang mensahe sa WhatsApp mula kay Mama. Binuksan ko ang chat, pero ang mensahe ay hindi karaniwan. Isang larawan ng lumang bahay namin sa probinsya ang ipinadala niya, pero may kakaiba sa larawan. Ang dati naming bahay ay puno ng buhay, may mga halaman, may mga tao sa paligid, at laging may sigla. Pero sa larawan, ang bahay ay mukhang abandonado. Ang pintuan ay sira, ang mga bintana ay basag, at ang bakuran ay puno ng mga damo. Sinubukan kong tawagan si Mama, pero hindi siya sumasagot. 3 beses kong tinawagan, pero puro voicemail ang naririnig ko. Nag-text ako sa kanya. "Ma, anong nangyari? Bakit ganun ang bahay natin?" Pero walang sagot. Sa isip ko, baka busy lang siya o baka mahina lang ang signal sa lugar nila. Pero habang lumilipas ang oras, mas lumalalim ang kaba ko. Biglang tumunog ang telepono ko. Tumawag si Ate Linda. "May narinig ka bang balita?" Tanong niya.
halatang nag-aalala. Anong balita? Sagot ko, habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi niya agad sinagot ang tanong ko. Sa halip, naririnig ko ang malalim niyang paghinga. Nagkausap kami ni Kuya Mando kanina, yung kaibigan ko sa probinsya mo. Sabi niya, parang walang tao sa bahay ninyo. Wala ni isa. Hindi agad sumagi sa isip ko ang ibig niyang sabihin. Anong ibig mong sabihin, ate? Bakit walang tao? Nandun si mama, si papa, at si Aling Nena, di ba? Tanong ko, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Hindi ko alam pero sabi niya, parang nilisan na ang bahay ninyo. Ni minsan, wala siyang nakitang tao roon nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Naghalo ang kaba, takot, at pagkalito. Sinubukan kong tawagan muli si mama, pero hindi pa rin siya sumasagot. Pumunta ako sa Facebook para mag-check kung may update sa account niya. Pero ang huling post niya ay 3 linggo na ang nakaraan. Isang larawan ng aming aso na si Simba. Walang caption. Walang kahit ano. Napatingin ako sa envelope na nakapatong sa lamesa. Doon ko inilagay ang resibo ng huling pagpapadala ng sahod ko. Sa isip ko, nagamit kaya nila ang pera? Baka may emergency, pero bakit hindi nila sinasabi sa akin? Biglang tumunog ang telepono ko ulit. Sa wakas, may tawag. Pero nang makita ko ang pangalan ng tumatawag, hindi ito si Mama. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Hello? Ang sabi ko. Nanginginig ang boses ko. Ikaw ba si Marites? Sagot ng lalaking nasa kabilang linya. Malalim ang boses niya at may kakaibang tono na hindi ko maipaliwanag. Isang halo ng seryoso at misteryoso. Oo, ako nga. Sino ito? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng takot. May sasabihin ako sa'yo tungkol sa pamilya mo. Ang sagot niya. Napalunok ako. Ano po yon? Tanong ko muli. Mas mahina na ang boses ko. Sa dulo ng linya, narinig ko ang isang malalim na paghinga bago siya magsalita. Hindi sila ang inaakala mo. Bago ko pa maitanong ang ibig niyang sabihin, bigla niyang binaba ang tawag. Tinawagan ko ang numero, pero hindi na ito makontak. Napatingin ako sa bintana, sa madilim na kalangitan ng Kuala Lumpur. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang pamilya ang nawala sa akin, kundi ang buong tiwala ko sa mundo. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko habang nakatingin sa resibo ng huling sahod na ipinadala ko sa Pilipinas. 1 buwan na ang nakalipas mula noong huli kong nakausap si Mama. At sa mga panahong iyon, palaging may sagot siya tuwing tumatawag ako. Ngunit ngayon, tila naglaho na siya, kasabay ng perang pinaghirapan ko sa Malaysia. Bilang isang waitress sa isang abalang restoran sa Kuala Lumpur, sanay na ako sa mga hamon ng buhay. Hindi madali ang trabaho, ngunit ang pag-asang makapagpadala ng pera sa pamilya ay sapat na para tiisin ang pagod. Subalit, ang pagod na iyon ay naging pag-aalala nang magising ako isang umaga na walang sagot mula kay Mama. Mula noong araw na iyon, unti-unti akong nilamon ng takot at pangamba. Ang mga mensaheng ipinadala ko ay nanatiling hindi nababasa. Ang mga tawag ay nauwi sa voicemail. Sa bawat oras na lumilipas, bumibigat ang aking pakiramdam. Tila may bumabalot na ulap ng misteryo sa aking buhay. Isang araw, habang naglilinis ng mga mesa, napansin ko ang isang lalaki na pumasok sa restoran. Hindi ko siya kilala, ngunit ang mga mata niya ay tila may kilalang lihim na nais iparating. Sa gitna ng ingay ng mga tao, naglakad siya papunta sa akin at may iniabot na maliit na papel. Wala akong masyadong oras, sabi niya, habang iniabot ito. Sa tingin ko, kailangan mo ito. Agad akong nagpunta sa likod ng restoran, kung saan walang makakakita sa akin. Binuksan ko ang papel at nabasa ang mensahe. Babaeng nasa panganib, mag-ingat.
Ang mga salitang iyon ay tila mga pangil na bumaon sa aking isip. Sino siya? Bakit niya sinabi iyon? Lahat ng ito ay nagdagdag sa aking pagkalito. Pagkatapos ng trabaho, habang pauwi, iniisip ko ang misteryosong lalaki. Hindi ko alam kung seryoso ba ang babala niya o isang biro lamang. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pangangailangan na alamin ang katotohanan. Sa loob ng isang linggo, sinubukan kong magtanong sa mga kasamahan ko. Wala sa kanila ang nakakita sa lalaking iyon, at tila ako lang ang may natanggap na mensahe. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang aking paghahanap ng sagot. Pumunta ako sa mga lugar na madalas kong pinupuntahan. Umaasang may makita o marinig na magpapaliwanag sa misteryo. Ngunit sa bawat sulok ng lungsod, tila walang bakas ng kasagutan. Isang gabi, habang naglalakad sa isang madilim na eskinita pa uwi, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa likod ko. Hindi ko alam kung paranoia lamang ito o may tunay na panganib. Agad kong binilisan ang aking hakbang, sinusubukang makalayo sa nararamdaman kong panganib. Ngunit sa likod ng aking isipan, naroon ang pangamba na baka sa bawat hakbang ko, papalapit ako sa mas malaking misteryo. Pagdating ko sa apartment, agad kong sinigurado na nakalock ang pinto. Nakaupo ako sa gilid ng kama, iniisip ang nangyayari sa buhay ko. Sa kabila ng pagod, hindi ako makatulog. Ang mga tanong ay paulit-ulit sa aking isip. Ano ang nangyari kay mama? Sino ang lalaking iyon? May koneksyon ba ang lahat ng ito sa akin? Habang nagmumuni-muni, narinig ko ang tunog ng mensahe sa aking telepono. Binuksan ko ito at nabasa ang bagong mensahe. Alam ko kung nasaan ang mama mo. Kung gusto mong malaman, magpunta ka sa address na ito bukas ng 10:00 ng gabi. Parang bumagsak ang buong mundo ko sa pagbasa ng mensaheng iyon. Ang kislap ng pag-asa ay sapat na upang magising ang aking natutulog na pag-iisip. Ngunit sa likod ng pag-asa, naroon ang takot na baka ito'y isang bitag. Kinabukasan, sa trabaho, hindi ako mapalagay. Pilit kong iniisip kung dapat ko bang sundan ang mensahe. Ngunit sa bawat paglipas ng oras, mas tumitindi ang aking pagnanais na malaman ang katotohanan. Hanggang sa dumating ang gabi, at nagdesisyon akong sundan ang mensahe. Pagdating ko sa address, isang lumang gusali ang bumungad sa akin. Sa loob nito, madilim at tila walang tao. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang pinto. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tibok ng puso ko, tila sasabog sa kaba. Bigla, may naramdaman akong malamig na hangin sa likod ko, at sa paglingon ko, nagulat ako sa aking nakita. Si Mama, nakatayo, ngunit may mga nakatali sa kanyang mga kamay. Ngunit bago ko pa siya matulungan, naramdaman ko ang matinding sakit sa ulo ko, at ang lahat ay naging madilim. Sa huling sandali ng aking kamalayan, isang boses ang narinig ko. Sinabi ko sa'yo, mag-ingat. Sa loob ng maliit kong kwarto, naririnig ko ang maingay na pagbuga ng aircon, na tila ba sumasalamin sa nararamdaman kong tensyon. Ang huling sahod ko ay naipadala ko na kahapon, pero may bumabagabag sa akin. Hindi ko maalis sa isip ang mga huling mensahe ni Ramil, ang asawa ko sa Pilipinas. Para bang may kakaibang tono ang salita niya. Parang may tinatago. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako na ang bahala sa lahat. Yun ang huli niyang sinabi bago niya biglang ibaba ang tawag. Hindi ko maipaliwanag, pero may kung anong malamig na kilabot ang gumapang sa likod ko. Sa loob ng 5 taon kong pagiging waitress dito sa Malaysia, alam ko na ang galaw ng bawat tao sa paligid. Alam ko kung sino ang mapagkakatiwalaan at sino ang dapat layuan. Pero si Ramil, ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat, bakit parang may kakaiba sa kanya ngayon? Naghanda ako ng instant noodles. Hindi ko na kayang magluto ng mas maayos. Nagkasya na lang ako sa kung anong meron.
Habang inaantay kong kumulo ang tubig, nagpasya akong muling i-check ang mga detalye ng perang ipinadala ko kahapon. Binuksan ko ang app ng remittance service at doon pumasok ang unang duda. Ang pangalan ng account na pinadalhan ko ay iba. Hindi ito pangalan ni Ramil. Bakit ganito? Bulong ko sa sarili ko habang ang kaba ay unti-unting lumalakas sa dibdib ko. Agad kong tinawagan si Ramil. Una, ring lang ng ring. Pangalawa, voicemail. Pangatlo, biglang hindi na maabot ang numero niya. Halos mabaliw ako sa kakaisip. Hindi siya ganito dati. Lagi siyang mabilis sumagot, lalo na kapag may tanong ako tungkol sa mga bayarin o sa mga bata. Pero ngayon, parang multo siya. Naglaho na lang. Habang nakaupo ako sa gilid ng higaan, napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng kama. Isang envelope. Hindi ko maalala kung paano ito napunta doon. Sa loob nito ay may mga resibo ng mga remittance na naipadala ko sa nakaraang 3 buwan. Isa-isa kong tiningnan ang mga detalye at doon ko napagtanto ang mas malaking problema. Lahat ng account kung saan napunta ang pera ko ay may parehong pattern. Hindi kay Ramil, hindi sa mga anak ko, hindi sa kahit sinong kamag-anak namin. Sino ang mga taong ito? Hindi ko alam kung paano ko natiis ang magdamag. Ang init sa kwarto ay tila ba sumabay sa init ng ulo ko. Gusto ko nang bumalik sa Pilipinas, pero alam kong hindi ganun kadali ang proseso. Bukod sa natitira kong kontrata, wala na akong sapat na ipon para sa pamasahe. Sa bawat send-off ng pera, palaging iniisip kong para ito sa isang mas magandang buhay para sa pamilya ko. Pero ngayon, parang ang lahat ng pinaghirapan ko ay nawala. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi ako pumasok sa trabaho. Hindi ko kayang magpakita sa mga tao. Sa halip, nagpasya akong pumunta sa Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur. Naghahanap ng kahit anong sagot o tulong. Sa taxi pa lang, hindi ko maalis ang pag-iisip sa mga bata. Kumusta na kaya sila? Nararamdaman ba nila ang pagkawala ko? Or mas malala, may alam ba sila tungkol sa nangyayari? Pagdating ko sa embahada, naupo ako sa waiting area. Ang daming tao. Iba't ibang kwento ng OFW ang naririnig ko. May tungkol sa na-scam na kontrata, may tungkol sa hindi nababayarang sahod. Pero ang akin, tila ba mas komplikado? Hindi pera ang problema ko. Ang tanong ay kung sino ang kumuha nito. At bakit? Sa wakas, tinawag na ang pangalan ko. Pumasok ako sa maliit na opisina, kung saan naroon ang isang babaeng empleyado na mukhang pagod na sa dami ng kaso. Ipinakita ko ang mga resibo, ang mga detalye ng remittance, at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Nakikinig siya ng tahimik, pero sa mata niya, alam kong may alam siya na hindi niya pa sinasabi. May isa lang pong tanong, sabi niya sa akin nang matapos ang kwento ko. Sigurado po ba kayo na si Ramil ang tumanggap ng lahat ng pera? Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Oo, sigurado ako. O hindi ba? Bago ako nakapag-isip ng maayos, naglabas siya ng isang kopya ng dokumento mula sa system nila. May pinirmahang affidavit si Ramil, 3 buwan na ang nakalilipas, na nagsasabing hindi na siya ang authorized recipient ng remittance ko. Ang bagong recipient? Isang taong nagngangalang Cassandra Torres. Cassandra? Bulong ko, habang halos malaglag ang telepono ko sa kamay ko. Hindi ko kilala ang pangalan na yon. Sino siya? At bakit siya ang tumatanggap ng pera ko? Ma'am, base po sa records, si Cassandra Torres ay nasa Pilipinas rin. Pero may address siya na malapit sa Pampanga, sabi ng empleyado. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Takot, galit, pagtataka. Pero higit sa lahat, naroon ang matinding pagkabigo. Pagkatapos kong magpasalamat sa embahada, pabalik na ako sa kwarto ko. Gusto kong tawagan si Ramil ulit, pero alam kong walang sagot. At kung sasagot man siya,
Ano ang sasabihin niya? Sa isip ko, patuloy ang pag-ikot ng tanong. Sino si Cassandra? At bakit parang may itinatago si Ramil? Pagdating sa kwarto, may natanggap akong text mula sa isang unknown number. Isa lang ang nakasulat. Tamos sa Bulaklak Biyuf. Huwag ka nang magtanong. Alam mo na kung bakit. Anex, halos malaglag ang telepono ko. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng mensahe? Sa gitna ng maingay na kusina ng restoran, kung saan ako nagtatrabaho bilang waitress, tila mas tahimik ang mundo ko. Hindi ko maialis ang nararamdamang bigat sa dibdib ko, simula nang maglaho ang huling sahod ko. Isang linggo na ang nakalipas, ngunit parang kahapon lang nang makita kong walang laman ang bank account ko. Isang linggo rin na halos hindi ko maipinta ang mukha ni nanay sa video call. Halata ang lungkot sa kanyang mga mata, kahit pilit niyang itinatago. Grace, table 7. Sigaw ng supervisor ko, na para bang sinasabi niyang, gising. Sa akin, agad akong bumalik sa trabaho, bitbit ang tray ng mga pagkain. Sa bawat hakbang ko, iniisip ko kung paano ko haharapin ang sunod na buwan. Ang perang iyon ang inaasahan ko para sa matrikula ni Bunso, pambayad sa utang ni tatay, at panggamot ni nanay. Paano na ngayon? Pagbalik ko sa kusina, nagulat ako nang makita ang isang sulat sa ibabaw ng locker ko. Walang pangalan, walang detalye. Napatingin ako sa paligid, pero abala ang lahat sa trabaho. Walang nagbigay ng kahit anong senyales na sila ang nag-iwan nito. Binuksan ko ang sulat at ang laman nito ay nagpaikot sa mundo ko. Alam ko kung bakit nawala ang sahod mo. Mag-ingat ka. Huwag kang magtiwala sa mga taong akala mong kakampi mo. Halos hindi ko maigalaw ang mga daliri ko nang matapos kong basahin ang mensahe. Sino ang nagpadala nito? At paano nila nalaman ang tungkol sa nawawala kong sahod? Pagkatapos ng shift ko, hindi ko na mapigilan ang isipang bumalik-balik sa sulat. Naglakad ako pauwi na parang robot. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagmistulang mga mata na nakatunghay sa akin, pinagmamasdan ang bawat hakbang ko. Pagdating ko sa kwarto ko, agad kong kinuha ang telepono at tinawagan si nanay. Nanay, kamusta po kayo? Tanong ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Grace, nandito kami ni na tatay. Huwag kang mag-alala. Makakaraos din tayo. Sagot niya, pero halata ko ang pag-aalala sa tono niya. Hindi ko na masabi ang tungkol sa sulat. Alam kong magiging mas balisa siya kung malalaman niyang may nagbabanta sa akin. Pero sa loob-loob ko, hindi ko na alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan ko. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho na mas alerto kaysa dati. Pinagmasdan ko ang bawat galaw ng mga kasamahan ko. May ilan sa kanila na mukhang normal ang kilos. Pero may isang tao na napansin kong tila may kakaibang aura. Si Sandra, isa sa mga waitress na matagal ko nang nakakasama. Napansin kong madalas siyang nakatingin sa akin. Pero agad niyang iniiwas ang mga mata niya kapag nahuhuli ko siya. Sa break time namin, lumapit siya sa akin. Grace, may problema ba? Mukhang matamlay ka nitong mga araw na ito, tanong niya. Pero ang tono ng boses niya ay parang may halong pagkukunwari. Wala naman, Sandra. Medyo pagod lang siguro. Sagot ko, pilit pinipilit ang sarili kong ngumiti. Pero hindi ko maiwasang mag-isip. Siya kaya ang nag-iwan ng sulat? Pag-uwi ko, muli kong binalikan ang sulat. Inisa-isa ko ang mga letra. Naghahanap ng kahit anong palatandaan. Napansin ko ang isang bahagyang marka sa gilid ng papel. Parang naiwan ng basang daliri. Agad kong naisip ang kusina ng restoran. Madalas kaming maghugas ng kamay doon. Kinabukasan, nagpasya akong magsagawa ng simpleng plano. Nilagay ko ang sulat sa loob ng bag ko at iniwan ito sa locker. Sinigurado kong hindi ito nakalock at sinadyang hindi ko tinapos agad ang trabaho para maobserbahan ang kilos ng mga tao. Pagbalik ko sa locker,
Napansin ko ang bag ko. Bahagyang bukas ang zipper nito. Agad kong hinanap ang sulat, ngunit wala na ito. Halos bumaliktad ang sikmura ko. Sino ang kumuha nito? Habang nag-iisip ako, biglang lumapit si Sandra sa akin. Grace, may naiwan ka yata sa mesa kanina, sabi niya. Sabay abot ng isang papel. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang hawak niya, ang sulat na nawala sa bag ko. Salamat, Sandra. Saan mo nakuha ito? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Sa table 9, hindi ko alam kung paano napunta doon. Sagot niya, nakangiti, pero may kung anong kakaiba sa kanyang tingin. Pag-uwi ko, isang text message ang natanggap ko. Hindi ko kilala ang numero, pero ang laman nito ang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Grace, ang taong nag-iwan ng sulat ay malapit sa iyo. Mag-ingat ka. Napatingin ako sa telepono ko, nanginginig ang mga kamay. Sino kaya ang nagpadala ng mensaheng ito? At bakit tila alam nilang lahat ng nangyayari sa akin? Pagtingin ko sa bintana, napansin kong may anino sa labas. Isang tao na nakatayo sa dilim. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero alam kong nakatingin siya sa direksyon ko. Agad akong tumakbo papunta sa pinto para ilock ito. Pero may narinig akong tunog mula sa labas. Isang piraso ng papel ang isinuksok sa ilalim ng pinto. Binuksan ko ito, at ang nabasa ko ay nagpatigil sa mundo ko. Hindi mo na kailangang maghanap. Nasa paligid mo lang ako, at alam ko ang bawat galaw mo. Napahakbang ako paatras, nanginginig ang buong katawan. Sino ang taong ito? Bakit nila ako ginugulo? At ang mas nakakatakot, ano ang totoong pakay nila? Sa dilim ng kwarto, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Ang loob ng kwarto ko ay tila naging hawla ng tanong at takot. Ilang araw na akong hindi makatulog ng maayos, at ang bawat tunog ng telepono ay nagdudulot ng kaba sa dibdib ko. Wala pa ring sagot mula kay Liza, ang kaibigan kong nagpadala ng pera sa probinsya. Ang huling sahod ko, ang pinaghirapan ko sa loob ng 2 taon, ay nawala na lang parang bula. Noong una, akala ko simpleng pagkakamali lang ng sistema, kaya tumawag ako sa remittance center. Nagtanong, naghabol, pero wala silang makitang anumang record ng transaksyon. Ayon sa system nila, naipadala ang pera sa account na itinuro ko. Ang problema? Hindi raw ito na-withdraw. Hindi rin nila maipaliwanag kung bakit. Kung hindi ito na-withdraw, nasaan? Sa Malaysia, hindi biro ang buhay ng isang waitress. Ang bawat tagaktak ng pawis habang nagdadala ng tray, ang bawat ngiti sa harap ng customer kahit pagod ka na, ang bawat pilit na pagtitiis sa lungkot ng mag-isa, lahat ng iyon ay para sa pamilya. Alam kong kailangan nila ang perang iyon. Ang ina ko, matagal nang may iniindang sakit sa puso. Ang kapatid ko, kailangang magpatuloy sa pag-aaral. Pero paano kung ang huling sahod ko, ang huling alaala ng sakripisyo ko, ay naglaho? Nagdesisyon akong hindi pwedeng matapos ang lahat ng ganito. Hindi ako papayag na basta na lang mawala ang perang iyon. Kaya tumawag ako muli kay Liza. Sa wakas, sinagot niya ang tawag. Lisa, nasaan na ang pera? Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ko, halos hindi na makapagpigil sa nerbiyos. Pero ang sagot niya ay mas lalong gumulo sa isipan ko. Hindi ko alam pero may kakaiba. May tumawag sa akin nung araw na yon. Hindi ko alam kung sino. Sinabi nilang huwag kong galawin ng pera. Napakunot ang noo ko. Huwag galawin ng pera? Anong ibig mong sabihin? May nagbabanta. Sagot niya, halata ang takot sa boses niya. Hindi ko alam kung sino sila. Pero sinabi nilang alam nila ang lahat tungkol sa akin. Ang address ko, pati ang pamilya ko sa probinsya. Natakot ako, kaya hindi ko na sinubukang kunin ang pera. Halos bumagsak ang telepono sa kamay ko. Sino ang magbabanta kay Liza? At bakit?
Ang perang iyon ay para sa pamilya ko. Walang ibang may karapatang humawak nito. Nagdesisyon akong puntahan si Liza. Hindi ako mapakali. Kailangan kong marinig ang buong kwento ng harapan. Sa kabila ng pagod mula sa trabaho, sumakay ako ng tren papunta sa apartment niya. Pagdating ko doon, sinagot niya ang pinto at kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Halos hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Liza, ano ba talaga ang nangyari? Tanong ko. Ang boses ko halos pumutok sa tensyon. Umupo siya sa sofa, nanginginig. May nagtangkaring pumasok sa apartment ko nung isang gabi. Hindi ko alam kung sino, pero naramdaman ko na sinusundan ako. Sinabi nila na huwag akong magsumbong kahit kanino. Sinabi nila na kung gagawin ko iyon, may masamang mangyayari. Napalunok ako. Ang kwento niya ay parang eksena sa pelikula, pero narito na ako. At ang lahat ng ito ay totoo. Ang problema, walang sagot sa tanong kung sino ang nasa likod ng lahat. Habang pinag-uusapan namin ang mga detalye, napansin ko ang isang bagay sa mesa niya, isang sobre. May tatak ito ng remittance center na ginamit ko para ipadala ang pera. Liza, ano yan? Tanong ko. Tinuturo ang sobre. Napatingin siya sa sobre at bigla siyang nag-iba ng reaksyon. Walang kwenta yan, huwag mong pansinin. Pero hindi ako naniwala. Dali-dali kong kinuha ang sobre, binuksan at tumambad sa akin ang isang papel. Ito ay resibo ng withdrawal, pero hindi pangalan ni Liza ang nasa resibo. Ang pangalan ay Musibore, Maria Santos. No nga, napakunot ang noo ko. Sino si Maria Santos? Lisa, sino to? Tanong ko. Itinuturo ang pangalan. Natahimik siya, hindi makasagot. Napansin ko ang panginginig ng kamay niya. Sa wakas, nagsalita siya, halos pabulong. Hindi ko alam. Pero nakita ko siya. Isang babae. Nakita ko siya sa remittance center nung araw na yon. Siya ang kumuha ng pera mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang babaeng ito? Bakit niya kinuha ang pera ko? Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na gagawin, biglang may kumatok sa pinto. Pareho kaming napatingin ni Liza at kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Sino yan? Tanong niya. Halos hindi maituloy ang salita. Tahimik ang sagot mula sa labas. Pero narinig namin ang tunog ng papel na ipinasok sa ilalim ng pinto. Kinuha ko ang papel, binuksan, at tumambad sa akin ang mensahe. Isang sulat na may malinis na sulat kamay. Huwag niyo nang hanapin ang pera. Alam namin kung sino kayo. Kung gusto niyong mabuhay, tumigil na kayo. Halos malaglag ang papel mula sa kamay ko. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ko at sa sandaling iyon, alam kong nasa panganib kami. Pero ang tanong na hindi ko matanggal sa utak ko, sino si Maria Santos? At bakit parang alam niya ang bawat galaw namin? Hindi ko alam kung paano magtatapos ang gabing ito. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko na basta-basta mababawi ang perang iyon nang walang laban. Sa bawat araw na lumipas, lalo akong nababalisa. Parang unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid ko at kahit naka-aircon ng apartment na tinutuluyan ko rito sa Kuala Lumpur, tila wala itong epekto sa init na nararamdaman ko sa dibdib. Ang huling sahod na ipinadala ko sa pamilya ay hindi pa rin nila natatanggap. Mahigit 1 linggo na ang lumipas mula nang i-click ko ang send sa online banking app. Pero ni Singkong Duling ay wala pa raw sa account ni Mama. Tinawagan ko ang bangko nung nakaraang araw, ngunit puro technical na sagot ang ibinibigay nila. Iba-verify po namin ang inyong transaction. Sabi ng babaeng nasa kabilang linya. Pakihintay lang po ng ilang araw. Ilang araw? Hindi nila nauunawaan ang halaga ng perang iyon para sa pamilya namin. Pangtuwisyon ni Junjun, pambayad ng kuryente, panggastos ni Mama sa tindahan. Lahat nakasalalay sa sahod na iyon, ang huling sahod ko bago ako umuwi.
o uuwi na dapat ako. 2 taon na rin akong waitress sa restaurant na ito. At sa wakas ay makakabalik na ako sa Pilipinas. Pero bakit ganito? Parang may kung anong pumipigil sa akin. Parang may anino na sumusunod sa bawat hakbang ko. Kanina, habang papunta ako sa trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Sa una, nag-aalangan akong sagutin. Baka isa na naman ito sa mga scammer na naglipa na ngayon. Pero nang mag-ring ito sa pangalawang pagkakataon, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para pindutin ang answer. Hello? Tanong ko, sinubukang gawing kalmado ang tinig ko. Walang sumagot. Tanging malalim na paghinga ang narinig ko sa kabilang linya. Hello? Sino to? Sa wakas may nagsalita. Isang lalaking boses, malalim at malamig. Mag-ingat ka, sabi niya. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Bago ko pa siya masagot, naputol ang tawag. Nang tingnan ko ang screen ng cellphone ko, no caller ID ang nakalagay. Sinubukan ko siyang tawagan pabalik, pero walang sumasagot. Sino siya? At ano ang ibig niyang sabihin? Mula noon, naglaro sa isip ko ang kanyang babala. Pagdating ko sa restaurant, sinubukan kong itapon sa likod ng isip ang nangyari, pero mahirap. Ang bawat tunog ng cash register, ang bawat tawag ng mga customer, ang bawat tunog ng kutsara at tinidor, lahat ay parang nababalutan ng misteryo. Ang mga kasamahan ko, na dati masayahin at madaldal, ngayon ay tila tahimik at nakikibagay sa bigat ng araw. May kung anong kakaiba sa paligid, pero hindi ko maipaliwanag. Amira, okay ka lang ba? Tanong ni Fatima, ang isa kong katrabaho. Nakita niya siguro ang pamumutla ng mukha ko. Tumangulang ako bilang sagot, pero alam kong hindi siya kumbinsido. Pagkatapos ng shift ko, nagdesisyon akong muling tawagan ang bangko. Kailangan ko nang malaman kung nasaan ang sahod ko. Hindi na ako makakapaghintay ng mas matagal pa. Ma'am, ipapasa ko na po kayo sa aming fraud department, sabi ng agent na nakausap ko. Fraud department? Bakit? Hindi ko maintindihan. Pero naghintay ako. Isang lalaking boses ang sumagot. Good evening, ma'am. Ako po si Mr. Azhar, mula sa Fraud Investigations Team. Ma'am, may kailangan po kaming itanong tungkol sa inyong huling transaction. Oo, ano po iyon? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang kalmadong tono ng boses ko kahit bumibilis ang tibok ng puso ko. Ma'am, sigurado po ba kayo na kayo mismo ang nagpadala ng pera? Napakunot ang noo ko. Oo naman, ako mismo ang nag-transfer. Bakit po? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Ma'am, base po sa logs ng aming system, may kakaibang nangyari sa inyong account. Ang huling sahod na ipinadala nyo. Hindi po ito nagpunta sa account ng inyong pamilya. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko, halos sumigaw. Ma'am, ang perang yon. Ipinadala po sa isang account sa ibang bansa, sa Dubai. Halos mabitawan ko ang telepono sa narinig ko. Dubai? Paano? Sino? Nagsimula akong manlamig. Hindi ako nagpadala sa Dubai. Sa Pilipinas dapat iyon. Ma'am, may posibilidad po na nahack ang account nyo. Pero may isa pa pong detalye na kailangan nyong malaman. Kahit nanginginig ang mga kamay ko, pinilit kong magtanong. Ano po iyon? Ma'am, ang IP address na ginamit para sa transaction, hindi po nanggaling sa Malaysia. Halos hindi ako makahinga. Saan nanggaling? Bulong ko, halos hindi na marinig ang sarili kong boses. Sa Pilipinas, ma'am. Sa Maynila. Naguluhan ako. Paano nangyari iyon? Sino ang nasa Maynila? At bakit nila kinuha ang huling sahod ko? Sa gitna ng pagkalito ko, biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number na naman. Nanginginig ang mga daliri ko habang inaabot ang telepono. Saglit akong nag-isip kung sasagutin ko ba ito o hindi. Pero bago pa ako makapagdesisyon, tumigil ang pag-ring.
Isang mensahe ang natanggap ko. Binuksan ko ito. 2 salita lang ang nakasulat. Huwag kang uuwi. Turul. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sino ang nasa likod nito? At bakit nila ako pinipigilan? Sa kabila ng takot, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito ordinaryong problema. May mas malalim na misteryo sa likod ng pagkawala ng huling sahod ko at sa babala ng taong hindi ko kilala. Ang init ng araw sa Kuala Lumpur ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ngunit wala akong panahon para pansinin ito habang nagmamadali akong naglalakad patungo sa bangko. Nasa isip ko pa rin ang huling pag-uusap namin ni nanay noong 1 linggo. Anak, salamat sa pinadala mong pera. Malaking tulong ito, sabi niya sa tawag. Ngunit ngayon, hindi siya makontak. Wala ni isang sagot sa aking mga mensahe. Ang kaba sa dibdib ko ay tila isang mabigat na bato. Sa loob ng bangko, pinagsama-sama ko ang lahat ng lakas ng loob ko para tanungin ang teller tungkol sa huling transaksyon ko. Pasensya na ma'am, sabi ng teller. Pero mukhang may problema sa system namin. Subukan niyo po uling mag-inquire mamaya. Hindi ito ang sagot na gusto kong marinig. Ngunit wala akong magagawa, kundi ang umalis at maghintay. Sa aking pagbalik sa apartment, lumipas ang oras na puno ng pag-aalala at pag-iisip ng kung ano-anong senaryo. Paano kung may masamang nangyari kay nanay? Paano kung may nangyaring hindi maganda sa perang pinadala ko? Hindi ko maalis sa isipan ko ang mga katanungang ito. Pagpatak ng gabi, sumubok akong muling makipag-ugnayan sa bangko. Sa wakas, may sumagot na sa tawag ko at sinabi nilang naayos na ang kanilang system. Agad kong tinanong ang tungkol sa huling transaksyon ko. May naitala po kaming withdrawal mula sa inyong account, sabi ng boses sa kabilang linya. Withdrawal? Kailan? Sino ang kumuha? Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig. Pasensya na po, pero hindi namin maibigay ang detalyeng iyon. Maaari po kayong pumunta sa aming branch para sa karagdagang impormasyon. Napaupo ako sa gilid ng kama. Pinipigilan ang pag-agos ng mga luha. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari. Sigurado akong walang ibang may alam sa account ko maliban kay nanay. At kung totoo mang may withdrawal na nangyari, sino ang kumuha? Kinabukasan, nagpasya akong mag-leave sa trabaho para personal na asikasuhin ang problema. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa pagpasok ko sa bangko, agad akong pinaupo ng manager sa isang maliit na opisina. Pinakita nila sa akin ang CCTV footage mula sa araw ng withdrawal. Sa video, isang babaeng may suot na sombrero at salamin ang makikitang pumapasok sa bangko. Agad kong naisip si nanay, ngunit hindi niya ugali ang magsuot ng ganong kasuotan. Ang mas nakakapagtaka, ang babaeng iyon ay tila kilala ang proseso. Walang pag-aalinlangan habang nagwi-withdraw ng pera. Ma'am, kilala niyo po ba ang babaeng ito? Tanong ng manager. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko siya kilala, ngunit may kung anong pamilyar sa kanyang kilos. Hindi ko siya kilala. Sagot ko, pero may kaba sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Paglabas ko ng bangko, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may nagmamasid. Naglakad ako ng mabilis. Lumilingalinga sa paligid. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ito dala ng sitwasyon. Pero hindi ko maialis ang pakiramdam na may sumusunod sa akin. Pagdating ko sa apartment, isang liham ang nakapatong sa harap ng pinto. Walang pangalan, walang address, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar. Binuksan ko ito ng may halong takot at kaba. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa lugar na kinasanayan nating puntahan, nakasaad sa liham. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lugar na iyon ay walang iba, kundi ang maliit na parke sa likod ng aming lumang bahay sa Pilipinas. Ang lugar kung saan
Madalas kaming nagkukwentuhan ni nanay noong bata pa ako. Ngunit paano ito naging posible? At sino ang nagsulat nito? Ang mga katanungan ay nagkakandaugaga sa isipan ko. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Nasa bingit ako ng isang malaking misteryo at ang mga sagot ay tila nasa kamanghamanghang lugar na iyon. Ngunit handa na ba akong harapin ang maaaring matuklasan? Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong ito ang simula ng isang bagong yugto ng buhay ko. Isang yugto na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Maya-maya pa, naramdaman kong parang may aninong dumaan sa pintana. Nagpalingalinga ako, ngunit wala akong nakita. Sa kabila ng kaba, alam kong kailangan kong sundin ang sulat. Ito na marahil ang pagkakataon kong malaman ang katotohanan. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sa bawat tiklop ng gabi, ang pagod ko bilang isang waitress sa Malaysia ay tila isang kalawang na sumisira sa aking katauhan. Hindi madaling magtrabaho sa ibang bansa, malayo sa pamilya, malayo sa mga pangarap. Pero para sa kanila, para sa mama at mga kapatid ko, tiniis ko ang lahat. Kaya nang ipinadala ko ang buong huling sahod ko noong nakaraang buwan, hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Nagising ako kaninang umaga na may kakaibang kaba sa dibdib. Sa kabila ng tahimik na paligid ng kwarto ko na pinapaupahan, may bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Baka pagod lang ako or baka epekto ng puyat sa pag-asikaso ng mga order sa kainan kagabi. Pero nang buksan ko ang aking cellphone, ang kaba ay lalo pang tumindi. Wala ni isang mensahe mula sa mama ko. Wala rin sa kahit na sino sa mga kapatid ko. Isang linggo na simula noong huli silang mag-reply sa akin. At simula noon, parang nawala sila sa mundo. Pinadala ko ang huling sahod ko sa kanila. Lahat-lahat ng pera ko. Wala akong itinira para sa sarili ko dahil alam kong kailangan nila yon. Ang sabi ni mama, may babayaran silang utang at may kailangang bilhin si bunso para sa eskwela. Pero bakit parang naglaho na sila? Bakit hindi pa rin sila sumasagot sa mga tawag ko? Sa bawat pag-ring ng telepono, palaging, "The number you have dialed is not reachable." Hindi ko alam kung may problema sa linya nila o kung may mas malalim na dahilan. Napansin ko rin na ang Facebook account ni Mama ay biglang nawala. Ang messenger chat namin, na dating puno ng mga kwentuhan at update, ay parang na-erase. Ang profile niya, pati mga larawan, naglaho. Sinubukan kong isi-search ang pangalan niya, pero wala. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng social media. Ginugol ko ang buong umaga sa kakaisip. Hindi ako mapakali. Kaya matapos ang shift ko sa restaurant, nagdesisyon akong umuwi ng maaga. Sa tricycle pa uwi, ang utak ko ay parang pinapasok ng libu-libong tanong. Ano ang nangyari sa pamilya ko? May masama bang nangyari? O may itinatago sila sa akin? Pero bakit? Pagdating ko sa kwarto, tumingin ako sa maliit na envelope na nasa ilalim ng kama. Naroon ang resibo ng padala ko sa kanila. Nilagay ko yun doon bilang paalala na kahit gaano kahirap ang buhay ko dito, nagagawa ko pa rin ang magbigay para sa kanila. Kinuha ko ang resibo at muling binasa ang pangalan ng sender, Maria L. Santos. Ang pangalan ko at ang receiver, Gloria Santos. Ang mama ko. Habang hawak ko ang resibo, bigla akong nakaramdam ng panginginig sa kamay ko. Ang pangalan ni Mama, iyon ang pangalang iniregister ko sa remittance center. Pero nang sinubukan kong tawagan ang remittance branch na pinadalhan ko, hindi nila matrace ang transaction. "Miss, are you sure you sent it here? There's no record under that name," sabi ng babaeng nasa kabilang linya. Halos madurog ang puso ko. Paano nangyari iyon? Sigurado akong tama ang lahat,
nung pinadala ko ang pera. May resibo ako, may proof ako. Pero bakit wala sa system nila saan napunta ang pera? Kasabay ng pagkalito ko, may biglang tumunog sa cellphone ko. Isang text message mula sa unknown number ang natanggap ko. Maria, wag mo na silang hanapin. Alam mo kung bakit. Mo? Halos malaglag ang telepono mula sa kamay ko. Sino yon? Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Ang daming tanong na hindi ko kayang sagutin. Gusto kong i-text ang numero, pero natatakot ako. Gusto kong magtanong, pero parang sinasabi ng puso ko na, huwag. Napansin ko rin na ang numero ay hindi lokal. Hindi ito Malaysian number. Parang galing ito sa Pilipinas. Gabi na, ngunit hindi ako makatulog. Pinagmasdan ko ang bawat sulok ng kwarto, hinahanap ang sagot sa mga tanong ko. Sa isang sulok, napansin ko ang lumang photo album na dinala ko mula Pilipinas. Binuksan ko yon, umaasang makahanap ng kahit ano na magbibigay linaw sa misteryo. Sa isang pahina, nakita ko ang lumang litrato ni Mama. Nakangiti siya sa harap ng bahay namin kasama ang mga kapatid ko. Pero may napansin akong kakaiba. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pahina ng isang lumang diary. Hindi ko ito napansin noon. Ang sulat kamay ni Mama ay pamilyar. Ngunit ang mga salitang nabasa ko ay parang isang piraso ng puzzle na hindi ko alam kung paano bubuuin. Kung sakaling mawala ako, tandaan mong hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Hanapin ang liwanag. Alam niya kung saan ang sagot. Liwanag. Sino si Liwanag? Bakit niya ito isinulat? At bakit parang nag-uugnay ang lahat ng ito sa biglaang pagkawala nila? Isang malakas na pagkatok ang pumunit sa katahimikan. Tumayo ako. Nanginginig ang buong katawan. Sino ang nasa labas?